Sa kanya namang pagdalo sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ngayong araw, kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang pagpapalawig sa contempt order laban sa kanyang Chief of Staff. Nakatutok si Jonathan Andal. Point of order Hindi kasi is wala proper. kami Proper. dito, ma'am. Pero dapat Walang pakinggan One muna minute natin. recess declared by the chair. Well, point of order. Umpisa pa lang ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, nagkataasan na ng boses sina Vice President Sara Duterte at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Nang suspindihin saglit ang pagdinig, napatayo ang bise at pinuntahan ang mga kongresistang namumuno ng komite. Kino-question kasi ng bise kung bakit hindi kaagad binigyan ng kopya ng dokumento ang Office of the Vice President o OVP staff na ginigisa kanina ng komite. How can you ask a resource person without Madam giving him Vice- copies? Without giving him Mr. copies? Chair, point of order. Kasamang humarap ng bise ang 4 na OVP staff na ngayon lang dumalo at ipinaaresto ng komite dahil sa ilang beses na hindi pagsipot sa mga pagdinig. Pero hindi nila kasama ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez na nasa Veterans Memorial Medical Center dahil may iniinda na acute stress disorder batay sa ibinigay niya sa komite na Certificate of Confinement mula sa mga doktor at excuse letter. Pero pinuna ito ng isang kongresista. Hindi po naman po sinasabi dito ng kanyang mga doktor na hindi po siya physically incapable of attending today's hearing. I just find it a little bit odd, Mr. Chair, na hindi binanggit dito na dahil sa kanyang kondisyon, hindi siya makakarating. Dahil hindi dumalo ngayon si Lopez at dahil sa mga nangyari nitong weekend, nagdesisyon ng komite na dagdagan pa ng 5 araw ang contempt order kay Lopez na dapat matatapos na ngayong araw na ito. I move, Mr. Chair, that the period of detention of Attorney Lopez be 10 days instead of 5 days. Kasi hindi na siya makaka-attend ngayon, ano. Talagang ano, no. So nakita naman natin sa history nung kanyang evasive attitude, behavior, at itong kinreate niya na sinasabi niya na nagpagsisinungaling niya na hindi naman siya hinaras or hindi naman siya na-barge yung kanyang yung room ay kasama na po yan. So yung lahat ng mga pangyayari. Sinubukan itong kontrahin ng mga kongresistang kaalyado ng mga Duterte, pati ang bise kinwestiyon ang pagpapalawig ng contempt order ni Lopez. Pero hindi pumayag ang chairman ng komite na magsalita ang bise kung hindi ito manunumpa na magsasabi ng totoo, bagay na dati na niyang tinanggihang gawin. I will only recognize you if you will take your oath. Okay, Okay. let's do this. Punto ng bise, bakit parurusahan si Lopez sa pagpapabitiw nito sa 4 na DepEd officials, gayong ang Pangulo ang tumatanggap ng resignation ng mga Assistant Secretary at Undersecretary bilang ito rin ang appointing authority. Tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Camera. Kita sumagot. Sinabi mo secretary. Chairman, motion to Hindi suspend niyo alam for 5 lahat minutes. 1 na minute ang reset. nag-a-appoint One ay minute president. suspension. Kalaunan humupa ang tensyon at hiniling ng bise na i-reconsider ang pagpapalawig ng contempt order kay Lopez. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the president why he accepted the resignation. Do not ask due process. If you have any question insofar as the actions of this committee are concerned, I think the proper remedy is for you to go to the court. Sir, I will go to court. Opo, pero Oo, that is pero your- araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await That is precisely the point, ma'am. the... If our action of detaining your chief of staff is against the law, I think the proper remedy, and I think you're a lawyer, Yes, sir. the proper remedy is to go to the court. Sir, do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? That is the decision of the committee as a whole. Sana po respetuhin po ninyo. Tinutulungan ko lang kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives?